Bago ko po simulan ang ating kwento ngayong araw, ay gusto ko lamang po sanang humingi ng maliit na pabor. Kung pwede lang po sana na pakisubscribe po ng aking munting channel. Dahil para po sa akin ay napakalaking bagay ng pag-subscribe po ninyo. At sinisigurado ko po na babalik sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po ito patatagalin at umpisa na po natin ang ating kwento. Nay, dadating din po ang panahon na magkakaluwag-luwag po tayo sa buhay. Pag nasa abroad na po ako, iipunin po natin ang lahat ng sasahudin ko. Huwag po kayo mag-alala. Sisikapin ko po na tapusin ang 3 taon na kontrata ko sa ibang bansa. Para sa muli ko pong pagbabalik dito sa Pinas, ay maayos na po ang buhay natin. Basta huwag niyo po pababayaan ang inyong sarili ha. Papadalan ko po kayo ng pera para sa panggastos niyo po sa pang-araw-araw. Sabi ni Fernando sa kanyang ina na si Aling Donna. Naka Fernando, anak, huwag mo na ako alalahanin. Kaya ko ang sarili ko dito sa Pinas. Basta ikaw ang mag-iingat sa ibang bansa. Dahil hindi biro ang mag-isa sa abroad. Palaging magdasal sa Panginoon. Dahil siya lang ang magiging sandalan mo. Palagi kitang tatawagan sa video call anak. Para hindi ka naman ma-homesick doon. Sabi naman ni Aling Donna. Opo Nay. Palagi ko pong tinatandaan ang bilin niyo po sa akin. Di ko po kakalimutan ng lahat ng yun. Paano po Nay? Una na po ako. Huwag niyo pong pababayaan ang sarili niyo po ha. Palagi po kayong kakain ng gulay at palaging isasara ang pintuan. Huwag po basta-basta magtitiwala at magpapapasok ng hindi kilalang tao. Maliwanag po ba Nay? Tila may lungkot sa mukha na bilin ni Fernando sa ina. Oo anak, mag-iingat ka ha. Pasensya ka na at hindi na kita maihatid sa airport. Hindi ko na kayang magbiyaheng mag-isa pagbalik. Wala naman kasi ni isa sa mga kamag-anak natin ang gustong sumama sa paghatid sa'yo. Dahil sayang lang daw ang pamasahe nila. Basta mag-iingat ka na lang anak. Pagbibili naman ni Aling Donna bago hinalikan sa pisngi at noo ang anak. Tsaka niyakap ng pagkakahigpit. Kasunod noon ay agad nang umalis si Fernando ng bahay. Dala-dala niya ang isang maleta na punong-puno ng gamit at ang kanyang sarili lamang na punong-puno ng pangarap para sa sarili at sa kanyang nag-iisang kasama sa buhay na ina. Wala na kasing tatay itong si Fernando. Pumanaw ang kanyang ama dahil sa isang malubhang sakit. Naalala niya pa nung mga araw na nahingi ng tulong ang kanyang nanay sa kanilang kamag-anak para madala sana sa ospital. Ngunit wala man lamang tumulong sa kanila ni isang kaanak. Bagkus ay nakarinig pa sila ng masasakit na salita. Katulad na lamang ng bakit kasi hindi nag-ipon ng pera? Bakit kasi hindi nag-aral ng maayos? Hanggang ngayon ba naman ay mahirap pa din kayo? Yun lang ang ilang sabi ng kanilang mga matapobreng kamag-anak. Kaya naman hanggang ngayon ay hindi maiwasan ni Fernando ang magtanim ng galit sa mga alipustang kaanak. Samantala sa kabilang banda naman, kinabukasan ay tumawag itong si Fernando sa kanyang ina at ipinaalam na nakadating na siya sa bansa na pagtatrabahuhan niya. Hello po Nay, kamusta po kayo? Kumain na po ba kayo? Andito na po ako sa Saudi Nay. Papahinga lang po kami ngayong araw. Tapos kinabukasan po, magtatrabaho na kami. Sabi ni Fernando sa kabilang linya. Mabuti naman anak at nakadating ka ng ligtas. Maayos naman ako dito anak. Katapos ko lamang kumain. Ikaw ba? Kumain ka na ba? Tanong naman ni Aling Donna sa kabilang linya. Opo Nay. Kakatapos lamang din po namin kumain. Paano po ba yan Nay? Tawag na lamang po ulit ako. Magpapahinga po muna ako para may lakas po ako bukas sa trabaho. I love you Nay. Mag-iingat po kayo palagi dyan ha. Sabi ni Fernando bago ibinaba ang telepono. Mabilis na lumipas ang buwan. Palagi namang tumatawag ang binata sa kanyang ina. Pinapadalan din ito ng pera para sa panggastos ng matanda sa araw-araw. Naging maganda naman ang trabaho ni Fernando sa Saudi. Sa katunayan nga ay hindi naman gaanong kahirap ang kanyang gawa.
dahil assistant lamang siya ng chef sa isang restaurant doon. At kung minsan ay tumutulong lamang siya sa pagdadala ng mga order ng customer. Habang nagtatrabaho itong si Fernando ay inaaral niya din ang ginagawang pagluluto ng chef nila. Gusto kasi niyang matutunan kung paano niluluto ang masasarap na putahe na ginagawa ng kasama niyang chef. "O Fernando, masyado kaya atang titig na titig sa niluluto ko. Mabango ba? At tila natutulala ka na dyan. Halaka, baka makalimutan mo ng pangalan mo niyan." Pagbibiro na sabi ng kasamahan niyang chef na si Alvin, isang Pilipino din. "Ang bango kasi ng niluluto mo, chef. Parang ang sarap-sarap kainin." Gusto ko sanang matutunan ng pagluluto. Kaso hindi naman ako marunong ng mga tamang timpla. Kung maaari, baka pwedeng turuan niyo ako. Natatawa nitong sabi. "Why not, Fernando? Nako, huwag ka mag-alala. Ganon-ganon din ako dati. Parang ikaw, hindi din ako marunong magluto. Ultimo pagpiprito nga ng itlog hindi ako marunong. Dahil takot ako sa talsik ng mantika. Pero tingnan mo naman ako ngayon. Binibasic ko lang ang mga putahe na niluluto ko dito. Ganto na lang. Kung gusto mo talagang matuto, tuturuan kita. I-share ko sa iyong lahat ng nalalaman ko sa pagluluto. Okay ba?" Nakangiting sabi ng chef. "Naku, okay na okay sa akin yun, chef. Matagal ko na talagang gustong magpaturo sa inyo. Sa katunayan nga ay tinatandaan ko ang mga ingredients na nilalagay mo pag nagluluto ka. Pero mahirap talaga sundan, chef. Ang dami kasi mga ingredients na hindi ko alam ang pangalan at hindi ako pamilyar." Natatawang sabi ni Fernando. Sige. Bukas na bukas, ibibigay ko sa iyo ang mga notes ko. Basta pag-aralan mo. Malay mo, ikaw na pala ang susunod sa mga yapak ko. Nakangiting sabi naman ni Chef Alvin. Simula noon ay inaral ng mabuti ni Fernando ang lahat ng tinuturo sa kanya ng chef. Sa katunayan nga ay mabilis niyang natutunan ng mga putahe na tinuro sa kanya. Hanggang sa lumipas ang madaming araw at linggo ay agad na niya itong nasa ulo. Kung minsan pa nga ay siya na ang pinagluluto nito ng ibang putahe na pinapakain sa kanilang customer. Hindi naman siya nabibigo dahil madaming mga customer ang sobrang nasasarapan sa kanyang luto. "Chef, salamat sa turo mo sa akin. Tatanawin kong malaking utang na loob ito. Maraming salamat po." Pasasalamat ni Fernando kay Chef Alvin. "Walang anuman, Fernando. Basta ang lahat ng tinuro ko sa iyo, huwag mong kakalimutan ha. Gamitin mo yan sa maayos. Huwag magiging mayabang. Manatiling humble lamang palagi. Maliwanag ba?" Paalala na Chef Alvin. "Opo, chef. Lahat ng mga payo at turo niyo sa akin ay aking isa sa puso at aalalahanin." Sabi ni Alvin bago nagsimula ng magtrabaho. Samantala sa kabilang banda naman, kinabukasan na may hindi inaasahang pangyayari ang nabalitaan si Fernando. Naaaksidente daw itong si Chef Alvin at binawian ng buhay. Dahil doon ay labis-labis ang inagpis ni Fernando. Hindi siya makapaniwala na ang nakarang araw na pag-uusap nila ay huli na pala. Dahil sa nangyari ay si Fernando na ang pinalit kay Chef Alvin bilang tagaluto sa restaurant. Simula noon ay nadagdagan na ang kanyang sahod. Ganun pa man ay hindi siya naging mayabang sa lahat ng aspeto. Bagkos ay mas lalo siyang naging mapagpakumbaba. Samantala, ang magulang naman niya ay patuloy pa din na pinapadalhan ng pera. Ang lahat ng perang pinapadala niya ay iniipon sa bangko upang pangsimula ng pinapangarap nilang negosyo na restaurant din sa Pilipinas. Hindi din nila pinabago ang kanilang simpleng bahay na barong-barong, kahit kaya naman nilang ipagawa. Bagkos ay mas naging praktikal na lamang sila at inunang ibang bagay na magpapasok sa kanila ng income. Ilang taon pang lumipas ay tuluyan ng umuwi ng Pilipinas itong si Fernando. Wala man lamang sa kanyang kamag-anak ang bumati noong makita siya na naglalakad papauwi ng bahay. Bagkos ay tila minamaliit pa siya ng mga ito. Ano ba yan? Ilang taong nag-abroad pero wala man lamang napundar. Ultimo ba ay hindi malang napaayos. Dapat di na siya nag-abroad kung wala din namang mangyayari sa kanya.
Sabi ng kanyang tiyahin na mata pobre. Naku tita, paano makakapagpagawa ng bahay walang alam sa pag-handle ng pera? Siguro mababa lang din ang sahod niya sa abroad kaya pati ang bahay nila wala man lamang na bago. Nakakaawa pa din sila. Natatawang sabi naman ng isang babae. Kahit naririnig ni Fernando ang lahat ng pangmamaliit ng kamag-anak niya ay hindi na lamang niya ito pinapansin. Bagkus ay pinagpapasayos niya na lamang ang lahat. Ang mahalaga sa kanya ay muli niyang makita at mayakap ang pinakamamahal niyang ina. Anak, ikaw nga, kamusta ka na? Bakit hindi ka man lang nagpasabi na uuwi ka na pala? Tuwang-tuwa na sabi ni Aling Donna. Okay lang po ako, Nay. Kayo po, kamusta na? Gusto ko po kasi kayong isorpresa sa aking pag-uwi. Simula po ngayon, Nay, hindi na po ako aalis dito sa Pinas. Magtayo na lamang po tayo ng restaurant dito. Madami po akong natutunan sa ibang bansa, Nanay. Gagamitin ko po ang lahat ng iyon para sa itatayo kong restaurant dito. Masayang balita ni Fernando sa kanyang ina. Mabilis na lumipas ang araw. Nag-asikaso agad si Fernando ng mga requirements para sa itatayo niyang negosyo. Sa kabutihang palad ay nakakuha naman agad siya ng pwesto malapit sa bayan. Agad niya itong sinimulan na ipagawa. Halos isang buwan lang ang lumipas ay agad siyang nagbukas ng restaurant. Kumuha siya ng 2 tao na makakatulong niya sa pag-aasikaso sa restaurant. At sa kabutihang palad naman ay agad siyang sinuwerte. Mabilis na nakilala ang kanyang negosyo at tinangkilik pa ng marami. Wala namang kaalam-alam ang mga matapobre niyang kamag-anak na may negosyo na siya. Mas pinili kasi nito na ilihim ang lahat ng kanyang plano para magulat na lamang ang mga ito sa kanyang narating. Isang araw habang naglalakad itong si Fernando pauwi galing sa kanyang restaurant, ay nakasalubong niya ang kanyang tiyahin na si Aling LB. Fernando, tamang-tama at nakita kita. Nagpaplano kasi ang mga kamag-anak natin na magkakaroon ng reunion sa darating na linggo. Pinapasabihan kayo ng iba nating mga kamag-anak. Sumama daw kayo, sabi ni LB. Sige po tita, wala pong problema. Pupunta na lang po kami ni nanay, agad na sabi ni Fernando. Para kay Fernando ay okay lang na pumunta sila sa family reunion para man lamang makita ang iba nilang kamag-anak. Kahit kasi masama ang ugali ng mga ito sa kanila ay pinapakisamahan pa din nila ito ng maayos para walang masabi sa kanila. Sige Fernando, aasa kami ha. Punta kayo. Mauuna na ako. Pagpapaalam ni LB. Mabilis na lumipas ang araw at dumating na ang kanilang reunion. Lahat ng mga kamag-anak nila ay nakasakay sa kotse at sila lamang ang naiiba na nakasakay lamang sa tricycle. Pagkababa nilang mag-ina sa tapat ng venue na pagdadausan ng kanilang family reunion, ay tila ba para silang ibang tao kung tingnan sila ng mga ito. May narinig pa sila na bumubulong na tila minamaliit silang mag-ina. Ngunit kahit ganun pa man ay hindi na lamang sila umimik. Pumunta lamang sila sa isang gilid. Dahil kahit ni isa sa kanilang mga kaanak ay wala man lamang bumabati sa kanila. Maliban lamang sa MC ng event na hinard ng kanilang angkan. Uy, Sir Fernando? Kayo po ba yan? Bati ng MC nang makilala si Fernando. Kilala mo ko? Paano mo ako nakilala? Kuryosong tanong niya. Naku sir, paano ko naman kayo hindi makikilala? Ikaw may-ari ng sikat na restaurant sa bayan, di ba? Palagi kaming nakain doon ng pamilya ko. Grabe ka sir, kahit mayaman ka na, ay napakasimple mo pa ding tao, sabi ng MC. Sasagot sana itong si Fernando ngunit biglang sumingit sa kanilang usapan ang mayabang niyang pinsan na si Junjun. Uy, andito ka pala Fernando. Long time no see ah. Kayo ba yung nakasakay sa tricycle kanina? Tanong ni Junjun. Oo Junjun. Kami nga ni nanay yung nakasakay sa tricycle kanina. Wala kasi kaming sasakyan eh. Nakangiting sabi ni Fernando.
Nagulat naman siya nang muli itong magsalita. Ano ba naman yan, Fernando? Nakapag-abroad ka na't lahat-lahat, wala ka pa ding sasakyan? Ikaw lang ata sa mga pinsan natin sa mga binata ang wala man lamang kotse. Samantalang kaming lahat ay meron na. Pati balita ko, hanggang ngayon ay sa barong-barong pa din kinakatera ni Tita Donna. Wala ka man lamang bang pangarap sa nanay mo? Tura ni Junjun. Napatahimik naman sandali itong si Fernando dahil sa sinabi nito. Kaya naman sumingit ang MC at nagsalita. Naku sir, nagkakamali po ata kayo. Hindi niyo po ba alam na siya po ang may-ari ng sikat na restaurant sa bayan? Pagsingit ng MC. Labis naman na nagulat itong si Junjun sa tinura ng MC. Ha? Anong restaurant ang sinasabi mo? Di ko maintindihan. Tanong ni Junjun sa MC. Yung sikat po na restaurant sa bayan, yung dinadayo din po ng mga taga iba't ibang lugar dahil sa masasarap na putahe. Pagkakaalam ko po ay Fernand's Restaurant po yung pangalan noon. Balita ng MC. Hindi naman makapaniwala itong si Junjun sa kanyang narinig kaya tinanong niya si Fernando. Totoo bang sinasabi nito, Fernando? Tanong niya. Oo Junjun, totoo ang sinasabi niya. Ako nga ang nagmamay-ari ng sikat na restaurant na iyon. Mas gusto ko lang ilihim ang lahat ng narating ko at maging tahimik lamang. Sabi ni Fernando sa kanyang pinsan. Bakit di ka pa nakakabili ng sasakyan at nakakapagpagawa ng bahay? Bakit hanggang ngayon ay sa barong-barong pa kayo nakatira? Kuryosong tanong pa nito. Sa totoo lang Junjun, hindi ko naman kailangan ng sasakyan. Dahil malapit lang naman ang bayan at isang sakayan lang papunta sa bahay namin. Mas magastos kasi kung bibili ako ng kotse. Kaya mas pinili ko na lamang na i-invest sa mga kinikita ko para mas lalong lumaki ang pera ko pag tumagal pa. Tungkol naman doon sa bahay namin, meron na akong nabiling bahay. Sa katunayan nga lilipat na kami doon sa darating na linggo. Nakangiti niyang sabi. Halos mapaya naman itong si Junjun dahil sa nangyari. Kaya wala siyang nagawa kundi humingi ng pasensya sa mga nasabi niya kanina. Pasensya na Fernando. Di ko alam na mas asensado ka na pala ngayon. Masyado akong naging mayabang at minaliit ka. Pasensya na. Paghingi agad nito ng pasensya. Wala yun Junjun. Okay lang sa akin yun. Sanay naman ako na minamaliit na mga kamag-anak natin. Tulad ngayon, wala man lamang pumapansin sa amin. Dahil akala nila, mahirap pa din kami. Kaya pasensya na kayong lahat. Hindi na namin kayang magtagal dito ni nanay dahil na-OP lamang kami. Pasabi na lang sa mga kamag-anak natin pag ginanap kami na umuna na kami. Salamat. Sabi ni Fernando bago lumabas papalabas ng venue. Naiwan namang tulala itong si Junjun dahil sa kanyang nalaman. Ibinalita niya din sa mga kamag-anak niyang andoon ang narating ni Fernando. Labis-labis din naman na nagulat ang lahat. Dahil ang hinahamak-hamak pala nilang mag-ina ay mas mayaman na sa kanila ngayon. Sa kabilang banda naman, si Fernando at Aling Donna ay tumira na lamang sa bagong bahay nila at namuhay ng mapayapa. Kasabay noon ay ang unti-unti nilang pag-abot ng kanilang mga pangarap. Tunay nga na hindi dapat natin ina-underestimate ang isang tao. Minsan kasi may mga tao na mas pinipili ang simpleng buhay pero ang totoo ay sobrang yaman pala. Tulad na lamang sa kwento natin ngayong araw. Nilait-lait ni Junjun si Fernando dahil akala niya ay mahirap pa din ito. Pero ang hindi niya alam ay mas mayaman pa pala ito sa kanilang lahat. Kayo, ano pong masasabi niyo sa maigsing kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment doon sa baba doon sa comment section para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.